Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin. Para sa details, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Paki-message na lang ako pa sa messenger or pumunta kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link. No? Para hindi rin kayo ma-scam. Kasi may nagagaya sa akin. Okay. Okay, Pisces. Sa sitwasyon mo ngayon is, ang nakikita ko sa iyo dito is you are more on focusing sa mga bagay na gusto mong ma-achieve o ma-fulfill sa buhay mo. Nandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon ka na pinag-iisipan, naghahanap ka ng nagsisiyasat ka siguro or naghahanap ka ng mga katotohanan, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, kailangan ba, o kung ano man yan na sitwasyon na gusto mong baguhin or i-create sa buhay. Sa iba naman sa inyo is may mga project or may mga darating na project or maybe idea o pagpapasyahan mo talaga na ito is importante, pwedeng nahandol sa point na yon. Ako nakikita. Kaya ang nakikita ko sa iba sa inyo is maaring magiging busy kayo or may mga pagkakabisihan kayong sitwasyon this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede naman din sa iba sa inyo is maaring magkakaroon ng mga traveling situation, malayo man yan o malapit. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Andito rin yung point na sa ngayon maganda yung nakikita ko sa iyo dito, nagkakaroon ka naman ng discipline or kinakailangan when it comes sa pagpapatakbo ng iyong kaperahan. Ganon din naman sa sarili mo or kinakailangan sa iba sa inyo ng disiplina pagdating sa sarili, physically, emotionally, spiritually. May mga bagay na iniilusyon o may mga bagay na iniisip na gusto mong desisyonan or gusto mong i-let go or i-cut sa buhay mo. Andito rin yung point na magkakaroon ka ng conversation sa dalawang babae. Meron akong dalawang nakikitang babae. Hindi ko alam kung makakasama mo ba sila, kasama mo ba sila sa trabaho, or basta dalawang babae yung nakikita ko eh. Or magkakaroon sila ng connection sa iyo, yan ang nakita ko dito. Parang meron kayong mga i-work it out o may i-work out kayo na situation or pwedeng magkakaroon ng suportahan or hingi siya ng suporta sa iyo or hingi ng tulong or ikaw ito sa kanya, vice versa, nandun sa point na yun. Dalawang babae yun. Andito rin yung point na mga excitement akong nakikita sa iyo or may mga pinag-iisipan ka na gusto mong aksyonan this time. Medyo may pagkalito yung iba, no? Sa nakita ko, or may mga bagay ka na gusto mong gawin na medyo nalilito ka sa iba sa inyo. May mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Yun ang sabi dito, na maaaring aasikasuhin mo o kinakailangan mo asikasuhin, pwedeng nahandoon sa point na yon. Kung saan man yan is ayusin mo na or kung may marireceive ka, ayusin mo na. Hantido rin yung point na may mga taong hindi ka gusto, may mga tao na galit or bitter man sila, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Alam mo, may pinag-iisipan kang gusto mong gawin eh. Ate, pag ginawa ko ba dito? As long as sa tingin mo is tama yung ginagawa mo, magsasucess naman siya. Sabi dito. Pag-uusapan ka raw oh. Darating yung pag-uusapan ka. You will become a center of attention sa iba naman sa inyo. Ang daming tao. Ba't ang daming tao, universe? Ang daming tao sa paligid. Ang daming tao. Hindi ko alam kung may pupuntahan ka na maraming tao. Or pwedeng nasa trabaho mo is marami talagang tao. Sa iba naman sa inyo is maraming makikipag-communicate sa'yo ng mga tao or ikaw sa kanila. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito is may mga sasakto yung ulo mo o yung paa mo sa iba sa inyo. Tapos may mga
disappointment ka daw na mararamdaman. May biglang magaganap sa iyo no? Ibig sabihin may taong biglang kakausapin ka or bigla ka makaka-receive ng text message communication sa iba sa inyo. May mangyayaring biglaan. May mga may completion ka. Merong magkakaroon ng mga getting together, union, either close relationship man yan, or mga family unity, reunion, parties, events, surprises, pwedeng nandun sa point na yun sa iba sa inyo. Baka naman sa iba sa inyo, may mag-offer sa'yo ng kasal. O kaya naman may mag-offer sa'yo ng something. Ganyan. May pag-o-offer kasi ako nakikita dito. Yun. Or pwede rin kasi na may tao kang makikilalang bago. Tingnan pa rin natin mamaya ha, sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo is maaring may mga pag-uusapan kayo related to a money. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng problem or struggle either sa money or sa trabaho. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung ano yung struggle pero mag-struggle ka. Yun ang sabi. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Pisces. Pwedeng yung mga struggle, pwedeng yung mga tao na nasa paligid mo, hindi ka magugustuhan, ganyan. Pwedeng nando sa point na yun. O may mga hindi pagkakaintindihan. May matigas ang ulo ko nakikita. Tapos meron din ako nakikita kanina na parang may tao na may tao na parang may pagpipilit. Parang may pagpapamilit. Magpipilit. Yun na lang. Hindi ko kasi mabanggit yung yung tamang words ng Halimbawa, sige na, inaya kita. Sige na, lista tayo. Sige na, ganyan. Sige na, sagutin mo na ako. Basta yung example ko lang, yun na parang sa maintindihan nyo. Kasi baka hindi ko na point yung Tagalog na Baka hindi nyo naintindihan May magpipilit. Sige na, pautangin mo na ako. Sige na. Sige na, ngayon na. Mga ganun sitwasyon. Mapilit, mapamilit. Yan, mga ganun sitwasyon. Ayan, dami nag-anuhan naman. Okay, when it comes sa iyong energy, may taong makikipag-usap sa iyo May tao sa iba dito, kung sa love life ito, may tao makikipag-ayos sa iyo. Sa iba naman sa inyo, kung ito is related to a trabaho, siguro magkakaroon ng mga dealing, partnership, collaboration. Sa iba dito, mga kaibigan. Yan, may mga collaboration situation. Baka may mga travel kayo malayo o malapit na. Okay, sa pagdating naman sa iyong energy, may mga bagay ka daw na iniisip, pwedeng nag-iisip ka, tulad ng sabi ko kanina, baka nag-iisip ka na gusto mo kausapin ito, gusto mong makita ito, gusto mong mag-travel, malayo o malayo, malapit o malayo, ganyan. O kaya is, may iniisip mo yung pamilya mo, o kaya yung mga territorial mo, bahay, ganyan, o karelasyon mo, ganyan. May mga pag-iisip ako na nakikita sa iyo. When it comes or sa mga iniisip mo yung mga needs mo this time, pwedeng nahanto sa point na yun, Sa iba sa inyo, sana wala kayong sakit. Sa nakikita ko dito, or maybe a part ng family mo may sakit, kaya medyo magpa-check up po kayo. Ang pinaka-the best kasi sa lahat is magpa-check up kayo, okay? May mga lungkot, sadness, o kaya depression sa iba sa inyo, kasi may konting panghihina. Baka lang din kasi pagod ka lang din, 'di ba? Kaya medyo naglo-low yung energy mo sa iba sa inyo. Kaya mag-ingat na lang din kayo. May mga lungkot din ako nakikita para sa iba. Sa iba naman sa inyo is yan, pagod, Kamo na mararamdaman sa iba sa inyo.
Kaya kung magpahinga kayo, magpahinga talaga kayo. Yun. But still, nandun yung happiness. Kumbaga, nandun yung happiness. Siguro may mga pagod lang talaga sa iba sa nakikita ko sa inyo. No? O kung may mga nararamdaman ka na ubo, sipon, lagnat, medyo i-remedy mo na kaagad para hindi siya lumala, no? Parating. Parating po kay Pisces. Ano ba yan? Alam mo ko ngayon? Mali-mali ako ngayon. Yung parang siguro kasi dalagang Pilipina ako ngayon. Dalagang Pilipina ako ngayon sabay ganun. Masakit ata kalamnan ko. Alam mo mga babae, siyempre, pagka dinadatnan, di ba? Ganun. Uy, okay ka lang? Ba't medyo emotional ka ata? Okay. Parating sa iyo. May mga bagay o sitwasyon ka daw na pinag-iisipan. Na gusto mong makamit, gusto mong mag-success, gano'n sa sitwasyon. Pwede rin sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga aaralin ka, pag-aaralan, sisiya sa atin, aalamin, i-research, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Parating sa iyo may mga happy gathering situation. Yan, may mga happy gathering situation, may mga tao ako nakikita sa iyo, pwedeng yung mga tao na yung makikipag-communicate sa iyo or magkakaroon kayo ng mga collaboration, union, ganyan, magkakaroon ng getting together, pwedeng nandun sa point na yun, sa iba sa inyo, pwedeng may mga ginawa mo noon, nagagawin mo muli ngayon, o kaya may mga sa iba naman sa inyo, mga dating kakilala na muli kayo magkikita o muli kayo magkakaroon ng communication para sa iba. Yun ang parating sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is mga vacation to, resting time, holiday, or vacation. Andito rin yung point na ang dami mo daw iisipin hindi ko alam in what way, pero marami kang isipin ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Parang nahandun yung point na may magkakaroon ka ng choices in life. May mga i-daydream ka or papantasizing na situation o nahandun yung wishful thinking mo sa iba sa inyo. Ingatan mo na lang din na kailangan huwag kang mahatak din na nakaraan sa iba sa inyo. Kasi baka iba sa inyo ma-focus kayo sa nakaraan. Tapos may mga konting stress, burden, or struggle na situation ako nakikita sa inyo, or anxiety din, anxiety, stress. Sa iba naman is merong someone spying. Maybe you're spying or maybe may taong nag-i-spy sa'yo. Yun nakikita ko dito. May tao na gustong kausapin ka or ikaw sa kanya, ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko kasi dito, kakausapin ka niya kasi may gusto siyang hilingin sa'yo. Or either may hihilingin siya sa'yo, may papakiusap siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, yung mga getting together, tulad, ang dami mo talaga mga getting together, ganyan, close relationship, family unity, reunion, kung ano man yan, mga celebration na pwede maganap o mangyari o iniisip mo sa iba sa inyo. Yun. Meron ka daw kahilingan na matutupad na sinasabi. Handito rin yung celebration, abundance. Ako nakikita sa iba sa inyo. Ay, magbabago yung buhay. Okay. Sa iba sa inyo, Maaring kung may trabaho ka, pwedeng malilipat ka sa paumaga, patanghali, panggabi. May shifting Ako nakita o kaya sa iba, section 1, section 2, section 3, pwedeng nahando sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is baka may mga bagong idea o bagong trabaho ka na gagawin. Yan. Ako nakikita sa iyo. Ano to, universe? May
May pag-uusapan kayo, may nakikita akong kasal. Di ko alam kung may pag-uusapan kayo sa kasal, may ikakasal ba, or may magpo-propose ba, or may pupuntahan kang kasal, or celebration lang siya. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede kasi na mga mansary, anniversary, mga ganyan. Nakikita akong ganun. O kaya may mga ano kayo, mga celebration situation lang. Kasi parang ang daming tao. Dapat iwasan. Dapat po iwasan yan. Okay, dapat mong iwasan. Uy, 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 uy. May taong galit sa iyo, oh. O kaya may hindi pagkakaintindihan sa isang lalaki. May hindi pagkakaintindihan sa isang lalaki. Ako nakita sa iba dito, either kapatid ito, kasamahan sa trabaho, yun. Sana walang mag-away, ano. Kasi may struggle, may gulo. Tapos meron pa dito ako nakikita na another message to ba, parang may tao na gusto niya makipag-ayos sa'yo, tapos yung iba naman, gusto niya mawala ka, o baka ikaw ito, di ba? Wag naman sana, no? Marami ibig kasi sabihin ng pagkawala, no? Basta ayaw kanyang makita, gusto niya mawala ka or something na ganun. Kasi may sama ng loob ako nakikita dito sa situation. So, basta nyo baka may mga pag-uusapan kayo related to territorial. Kasi may nakita akong lawyer, justice, something. Mga papers and documents na yan. Okay. Kung ano mga papers and documents na kailangan nyong ayusin nyo na. Yun na nakita ko. Kasi parang may nakikita ko na hindi maganda yung situation. Okay, sa mga dapat mong iwasan. Iwasan mo syempre hindi ka magkaroon ng pag-let go in some aspect of your life. Panghinaan ng loob, o kaya hindi yung mga bagay na huwag mong akuin yung hindi sa'yo. Mga ganun. Alam mo, sa trabaho, di ba? Syempre, pare-pareho naman kayo ng sahod dyan, di ba? Pare-pareho ka ng sahod. Di ba, namamasukan, pare-pareho ka ng sahod. Pero halos lahat ikaw na yung umaangko. Ikaw na yung nagtatrabaho. O, di paano na sila? O, pareho lang naman kayo ng sahod, di ba? Kailangan same. Ganyan. Ganun din sa relationship. Hindi porket lalaki yung isa, tapos babae ka. Hindi, lalaki siya, kailangan siya palagi, di ba? Kailangan equal. Siguro dati siguro ganun, di ba? Kasi, syempre, tumatakbo ang oras, di ba? Kumbaga iba na ngayon. It's more on practical kasi ngayon, ganyan. Nandun sa point na yun. And then, well, it's your choice. Your choice naman yan. Okay, iwasan mo yung, siyempre hindi ka makapag-focus, wala kang tamang logic organize or pag-organize ng situation, ganyan. Iwasan mo yung mga taong sinungaling, dishonest, may mga tao na yan, yung mga mangloloko, manggagancho, manggiling lang, or kung ikaw ito, syempre iwasan mo, di ba? Iwasan mo na hindi ka makapag-let go talaga. Kumbaga, you need to start fresh, or kung may mga pagsisisihan ka man, is okay lang yun, it's learning, kumbaga na doon sa point. Kailangan gawin mo lakas yung mga pagkakamali na yun, yung mga regret na yun, ganyan. And then this time, kailangan mong baguhin yung mga dapat baguhin, di ba? Nandun sa point na yun, sa iba sa inyo. And also, you need to getting away with something. You need to getting away sa mga tao na cheater, manipulative, or ikaw ito, di ba? Kailangan
kailangan talaga pag-isipan mo maigi kung ano mga dapat situation na kailangan mo i-let go sa buhay. Siyempre, handun din yung point na you need to speak out din, ano, yung iba sa inyo. Kung may mga opinion kayo, gusto mo sabihin, speak out. Di ba? Kailangan sa'yo is motivation, awareness, isa yun, no? Moving forward and take it action. Focus ka lang sa mission mo. Kumbaga, focus ka lang sa achievement na gusto mo ma-achieve o ma-fulfill. Kailangan, na handun yung point na may prinsipyo ka. Kumbaga, alam yung prinsipyo, kailangan meron kang sistema, meron kang rules, ganyan. Umiwas ka sa, kung nagkamali ka na, ba't mo pa uulitin? Umiwas ka sa mga tao mo titigas ang puso, may mga kalupitan, ganyan. Avoid yung mga tao na entitled yan. Kung ikaw nag-entitle ka, diba? Alam mo yung mga entitled, yung mga kala mong sino, kala mong boss, kala mong matalino, kala mong alam niya yung lahat, diba? Alam mo, sa trabaho, porkit matagal na siya doon, kala mo siya na yung may-ari. Diba? Yung mga ganun. O kaya kung mayroon kang, pinamumunuan, di ba? Yung, the more na binagbibigyan mo sila, the more na feeling nila, hawak ka na nila, yung mga ganun sitwasyon, medyo iwas-iwas ka sa mga ganun, or kung bago pa mangyari yung umiwas ka na. Basta i-research mo yung entitled situation. Love. You need to avoid talaga. Wala, okay ka lang? Okay ka lang ba? Alam mo, ingat ka, kasi may mga time daw na mananakit daw yung gitnang tiyan mo, bandang tiyan, o gitnang tiyan tuloy. Di ba katawan, kalahati sa gitna ng katawan, o kaya nasa bandang tiyan siya, tapos likod, balikat, batok, balakang. Ayan, may mga pananakit ako nakikita sa iyo. Yan. May sakit ba kayo? May iba dito may mga sakit no? May mga sakit kayo sa dugo? Kung may mga sakit kayo sa dugo or kung ano yung sakit nyo, kayo ha, pa-check kayo. Kung ano may mga sakit nyo, magpa-check kayo. Anak, mahulog ka dyan. Okay, kung single ka, ayan na may lovers. Okay, kung single ka, bari may nakakausap ka na. Pero ingat ka sa kanya, oh. Either ikaw ito or siya, no? Kasi isa ka sa pinamimilian niya. Well, kung ikaw naman yung namimili, okay lang din, di ba? Paano kung namimili, kung hindi ikaw yung namimili, pero siya yung namimili, pero, dahil sa namimili siya, dalawa yung nililigawan niya. Paano kung pareho yung sumagot? Di dalawa yung jowa niya, di ba? Maingat ka, baka maging option ka. Diba? Ingat ka lang. But still, trust your intuition. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, no, dito sa sitwasyon na ito. Nagkaroon ng action, kumbaga. Kasi isa sa inyo napaka-very independence. Alam mo yun? Hindi talaga siya pwedeng pagkatiwalaan. Kumbaga, handun yung disloyal itong taon na to. Pero handun yung pagiging patient mo, syempre, nagkaroon ng attraction sa iba. Kasi player talaga siya. Kung titingnan ko dito, ang player niya talaga. No, kumbaga handun yung point na marami siyang they imagining something. Parang nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko dito. Ate, babalik pa ba siya? Pero magkakausap pa kayo nito, sabi dito. Kung babalik kayo, pwedeng magkakausap muli kayo nito. Kasi andito yung pag-uusap ako nakikita dito. Yun. Kasi they try, parang gusto niya i-try na kausapin ka or magkakaroon kayo ng communication muli nitong taon na to sa nakikita ko dito. Pero choice mo na yan. Kung kayo naman is may third party relationship dito sa situation, oo, meron. Siguro iba sa inyo kahit alam nyo, nagtitimpi ka na lang. Malihim talaga yung yung person o yung isa sa inyo, malihim talaga. As in, hindi na talaga yung, wala na, mararamdaman mo na siya kasi wala na yung suporta.
no? Pwede iba sa inyo is talagang totally wala na siya. Ibig sabihin kinuha siya ni Lord, di ba? Nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, yun nga, wala na talaga yung suporta. Sa nakikita ko siguro, nandun ka na lang din siguro sa point na naghihintay ka na lang, di ba? Kung hanggang saan yung situation na to. Yun. Pero is your choice pa rin naman. Tsaka may boundary na rin to eh. Kumbaga, uulit-ulit lang to. Paulit-ulit lang to na magaganap. As in. Na ganun siya. Sa mga walang third party naman, alam mo yung vice versa, alam mo yung sitwasyon na gusto man niyang ibigay sa'yo or gusto ka man niyang suportahan or ikaw sa kanya. Hindi niya magawa. Yun na nakita ko. Pero, magbibigay naman siya ng effort pagdating sa'yo. Kumbaga, nandun yung point na, yung kaya niya lang, kaya niya maibigay sa'yo. Yun ang sabi niya dito. Pero, kaya ka niya ipagtanggol. Sabi niya, handun yung love, handun yung soul connection, handun yung passion and excitement. May mga plano naman ako nakikita dito. Kung titingnan ko nga, maraming wishful thinking ang bawat isa or ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. So, kung magtagal na kayo mag-asawa or ganyan o ano man yan, handun yung mga pagpaplano no, sa nakikita ko sa iba sa inyo. It's good naman din sa nakikita ko dito. Yun. Ang nakita ko parang kung may mga struggle kasi ako nakikita dito, kung may mga struggle situation na pwedeng maganap sa buhay nyo, nagiging okay rin naman kasi napag-uusapan din sa nakita ko. Siguro yung mga mild na struggle lang ito no, sa iba. Yun. Yun nakikita ko dito. Pwedeng isa sa inyo mapilit. Ganyan. Pero handun yung determination ng bawat isa no, or ikaw ito sa kanya, siya ito sa'yo, pagdating sa connection na ito. Kumbaga matatag, ganyan. Money and trabaho. Mga ko naglalaro sa hita. Okay, sa mga walang trabaho naman, naman, may offer naman dito, baka naman pwede ka namang at magsasucess ba? Oh yes, magsasucess ka, mag-apply ka, matatanggap ka. Yes, there's an interview. Pwedeng isa o dalawa to. Yan, pumili ka na lang sa iba sa inyo. Basta magsasucess ka. Sa may mga trabaho naman dyan, sa trabaho mo, okay naman siya sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro lang may mga time, hindi kasi paalis yun may mga time lang din siguro na, syempre, na baka naboboard ka sometimes o kaya is may mga kasamahan ka na ang boring nilang kausap. Nonsense, mga walang common sense, pwedeng nandun sa point na yun. O kaya naman is yung mga walang katuturan na situation. Sa iba sa inyo, may mga time na pwede makakaramdam ka ng mga rejection sa trabaho, ganyan. Pwedeng may mga sasabihin sila sa'yo, ganyan. O kaya may mga hindi pagkakaunawaan, pwedeng nandun sa point na yun. May konting emotional thought or may mga basta may mga ganun situation ako nakikita. Pwedeng minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Nandun sa point na yun. Pagdating naman sa pera mo, is maganda yung pera mo kasi of the 10 of Cups din sa nakita ko dito sa iba sa inyo. Hando naman yung strong when it comes to your money. Kumbaga, handin yung papunta ka sa leveling up situation, sa stepping up situation, magkakaroon ng transformation pagdating sa pera mo, may mga kahilingan na magaganap. May mga success, increase, material happiness, recovery, na nakikita sa iba sa inyo or sa iba sa inyo is before ending of this year, mas mararamdaman nyo yung pagbabago ng kaperahan nyo or ng trabaho nyo. Mas magiging okay siya than sa mga nakaraang buwan or araw yan. Doon mo talaga totally mararamdaman yung situation. Yun ang nakikita ko. Magla-light up siya, kumbaga. May happiness and success and abundance kasi ako nakikita pagdating sa iyo. Tandaan niyo palagi, ang abundance, napalawanan ko na ata sa inyo, di ba? Is the quantity, also hindi lang siya pera, the quantity and the
supply na nare-receive nyo. Ano yon? Yung talent mo, yung mga kinakain, iniinom mo, yung damit mo, yung mga overtime mo, o nadagdag ka ng overtime, also that is abundance. Kumakain ka ng isang beses ang araw, sa next day, magiging dalawa na yan. Also, that's sa abundance, mga ganyan. Tatandaan nyo palagi yung abundance is not only pera. Sa family mo, di ba? Meron kang pamilya, may mga mababait na pamilya sa'yo, di ba? Kumbaga, nagkakasundo kayo. O kung hindi man, kumbaga, nahadyan pa rin sila sa'yo. Di ba? Yung mga ganun sitwasyon. That also the abundance. Basta wag lang yung isipin na pera lang ang abundance. Kasi maraming basta hindi kasi pinapaliwanag sa inyo, no? Kaya business siguro iba tao tuwatatak talaga sa isip niyo yung abundance is pera. Pera lang. Hindi kasi wala talaga nagpapaliwanag sa iba, no? Pero ngayon, at least malaman niyo man lang. Diba? Kasi baka magtampo sa inyo si universe, sasabihin niyo walang dumatating sa inyong abundance. It's no. Arigatou namaste, God bless.